Para nga po sa mga hindi nakakaalam, since merong qualifying offer ang Golden State kay Jonathan Kuminga, isa pa rin naman nga siyang restricted free agent kahit man tuluyang matapos ang rookie contract nito. Subalit ayon sa inamin ng isang insider, wala na rin namang balak ang kampo ni Kuminga na kunin ang offer sa kanya kaya tuluyan na nga itong magiging free agent. Wala rin naman sanang problema si Kuminga pagdating sa kontrata since alam nila nakakayanin ng Warriors na ibigay sa kanilang mga players ang hinihingi nitong extension. Ngunit sadyang nagkakaproblema lamang sila sa kasalukuyang role nito. Sa katunayan, hindi nga nila ikinatuwa ang biglang pagbangko at pagtanggal nila sa kanya sa rotation. Kaya mas pipiliin nga ni Kuminga na umalis sa Golden State at lumipat ng team na magbibigay sa kanyang sapat na playing time para maipakita ang full potential, hindi katulad ng Warriors na nililimitahan ang progreso dahil pinapriority nga nila sina Jimmy Butler at Stephen Curry at ayaw mag-develop ng batang player. Samantala, mismong si Daniel Gafford na ang nagsabi seryoso siya sa pag-request ng trade sa Dallas Mavericks dahil gusto nga nitong magkaroon ng mas malaking kontrata at makasama muli ang kanyang dating kakampi na si Luka Doncic sa Lakers. Kaya mukhang isang malaking oportunidad ito para kay Rob Pelinka na makuha si Gafford sa Dallas as soon as possible. Mataas rin naman ang chance ang magkasundo ang kampo ni Gafford at ang kampo ng Dallas na sundin ang kanyang hinihiling na i-trade. Kailangan nga po ng Lakers ngayon na mag-offer sa Dallas ng package na binubuo ni na Gabe Vincent, Dalton Knecht at isang future draft pick para matuloy ang pagkuha kay Gafford. Kaya mukhang hindi nga talaga mahihirapan ang Los Angeles Lakers sa pagkakaroon ng bagong sentro para kina LeBron James at Luka Doncic dahil mismong eto na ang lumalapit sa kanila. Nangangailangan rin naman ngayon ng Mavericks ng bagong gwardiya at shooter kaya siguradong babagay sa playing style ni na Gabe Vincent at Dalton Knecht sa Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, kung inyo nga pong matatandaan, matapos magkampiyon last season ng Boston Celtics, nagbigay sila ng malalaking extension sa mga key player na hindi rin naman naging epektibo matapos silang mabigong madepensahan ng titulo. Kaya dahil sa nangyaring ito, samahan mo pa ng pagkakaroon ng Celtics ng bagong namamahala sa team, inaasahan marami silang pagbabagong gagawin. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, ang kanilang payroll nga ngayong season umabot na sa $240 million ay madodoble ito pagpunta next season. Sa madaling salita, aabot sa $500 million o kalahating bilyon ang bayarin ng bubuhin ng kanilang salaries at bayarin sa gobyerno base sa pinakahuling inilabas na rules sa CBA. Kaya upang maiwasan ito, magkakaroon sila ng cost cutting kung saan expected na magtatanggal sila ng ilan sa mga key player. At kabilang dyan sina Kristaps Porzingis, Sam Hauser at maging si Jrue Holiday sa dami ng mga teams na nagkaka-interes sa tatlong ito sa kanilang serbisyo.